May 7 henyo na tinanong, ilan ang bituin na makikita sa watawat ng Pilipinas? Ang sagot ni Gregorio, Wala. ang sagot naman ni Hernando, Isa. ang sagot ni Armando, 3. ang sagot naman ni Romano, 4. ang sagot ni Alfredo, 6. ang sagot ni Wilfredo, 8. at ang sagot ni Ignacio. Sobrang dami. Sino sa tingin niyo sa kanila ang tama? May sumagot ng 4 o si Romano? May sumagot ng lahat sila? May sumagot ng 3 o si Armando? May sumagot ng depende sa sitwasyon? Sino nga ba sa 7 ito ang tama? At sino sa kanilang 7 ang bobo? Tama si Armando na nagsabing 3. Sino ba namang hindi nakakaalam ng famous 3 stars and the sun? Pero tama rin si Alfredo na sumagot ng 6 dahil isinama niya sa bilang ang kabilang side nito. Gayunpaman, tama rin si Romano na nagsabing 4 dahil nagbase siya sa agham. Scientifically speaking, alam niya ang araw ay isang uri rin ng bituin kaya isinama niya to sa bilang. Actually, tama rin si Gregorio na nagsabing wala in a literal sense. Kasi naniniwala siyang may simbolo ng bituin sa watawat pero walang tunay na bituin na matatagpuan dito. Alam niyang hindi ganyan ang tunay na itsura ng bituin. Tama din si Hernando na sumagot ng 1 dahil ang tinutukoy niya ay ang watawat na dumaan sa tamang proseso ng pagtutupi. Wala naman kasing sinabi sa tanong na nakabuka ang watawat, so obviously kapag nakatupi ito sa tamang paraan, isa lamang ang bituin na maaaring makita dito. Tama rin si Wilfredo na sumagot ng 8 dahil sang-ayon siya kay Romano at Alfredo. Isinama niya sa bilang ang araw at isinama niya sa bilang ang likod. At tama rin si Ignacio na sumagot ng sobrang dami dahil alam niyang hindi lang naman iisa ang makikitang watawat sa buong Pilipinas. In short, tama silang lahat. At ano pa man ang sinagot mo, tama ka rin. So ano ang lesson? Madalas pag sigurado na tayo sa paniniwala natin, agad hinuhusgahan na natin mali ang paniniwala ng iba. Pag may nakita tayong ibang opinyon, lalo na kung taliwas sa paniwala ng nakararami, agad nating hinuhusgahan at pag minsan tinatawag nating bobo. Pero kung tutuusin, pag minsan ang tinatawag nating bobo ay sadyang mas malalim lang mag-isip o maaaring may kinoconsider na ibang anggulo o sadyang hindi mo lang talaga kayang arukin ang level of thinking niya. Kung hindi natin kayang lawakan ang ating isip at unawain ang ibang point of view, sino ngayon ang lalabas na bobo? Adios. You're now following Randy Locke. Probably you will never see us again. But if you do, congratulations, you're blessed. And you're learning every day. Thanks for watching.